kababayan, alam niyo po ba na pikon etong si Senator Dante Marcoleta kay Karen Davila? Hindi ko alam mga kababayan kung ano ba yung pinagbulan, pero nung hinanap natin, may nakita po tayong video ni Miss Karen Davila na naging dahilan pala kung bakit napikon eto pong si Senator Dante Marcoleta. So ngayon, pakinggan muna natin etong video ni Senator Dante Marcoleta bago ko ipakita sa inyo yung video ni Miss Karen Davila na naging dahilan kung bakit napikon ng sobra etong si Senator Rodante Marcoleta. So eto, i-play na po natin. Ikinikredit po natin ito sa Night 25, kanila po yan. Hindi po yan natin, gagawan lamang po natin ng reaction video. Di parang yung broadcaster na babae. Ayan o. Yan, napanood ko yun eh. Kaya nga magkasintono sila Sen eh. Kaya kung magsalita pa naman yun akala mo tumatakbo, hindi mo maintindihan, di ba? Subukan mo tumatakbo ka, nagsasalita ka, humihingal ka. Pagka yun nagtatanong, humihingal eh. Kakapusing ka ng hininga nun, Sen. Kapag ako'y nakikinig doon, ako ang napapagod eh. Nakikinig lang ako, pagod na pagod ako eh. Kaya ayaw kong pakinggan yun eh. Ganun ba? Ang sabi niya, ay bakit ang DPWH lang? Mariusip ng mga tao ito, sabi ko. Nag-umpisa pa lang ako din. Unang hearing niyo pa nga lang po, Sen eh. Unang hearing pa lang ako. Alam ba niya kung gaano kalawak? Alam ba niya kung gaano kalawak ang multong kinakaharap ng ating bansa? Hindi kasi mga kababayan, ganito yan. Yung kay Miss Karen Davila kasi, assumption niya yon, komento, at saka komento niya po yon, personal niyang komento yon, at tanong po niya dun sa ini-interview niyang kongresista, na bakit nga naman, ano lang ang iniimbestigahan ninyo? DPWH lang. Di ba dapat ipatawag din si congressman, ipatawag din itong si senator na pinaghihinalaan na di umano ay sangkot sa maanumalyang flood control project. Kasi nga naman, hindi lang kasi sa lahat ng bagay pwedeng isisi lahat sa DPWH eh. Kasi hindi lang naman sila may kasalanan at pananagutan. Dahil nga mga kababayan, may mga kongresista na talagang may ugnayan sa mga flood control project at nanamasa sa mga flood control project at nagpayaman dyan. At meron din naman mga senator na pinupondohan ng mga kontraktor na kung saan tinitingnan na may conflict of interest. So ngayon, dapat yung mga yan ipatawag at hindi lang yung DPWH. Yun po yung pinupunto siguro ni Miss Karen Davila. Anyway, tuloy pa natin. Ang problema sa ganyang mga tao, lalahatin ko na sila, mga ganyang puri ng tao. Yung mga ganyang sariling kaisipan. Mapa-broadcaster ka, o kung ano man, basta ganyan kayo mag-isip. Pati vlogger, Sen. Pati vlogger daw. So, ibig sabihin, kasama tayo doon. Kasi vlogger tayo mga kababayan eh. Shoutout kay JU Shoutout po sa inyo Ibig sabihin, kasama tayo doon. So, ngayon, ang assumption ko kasi dyan mga kababayan, lagi ko naman sinasabi sa inyo tuwing magla-live tayo, dapat hindi lang DPWH. Dapat kasama dyan yung mga senator na pinaghihinalaan, yung mga congressman na may ugnayan doon sa mga kontraktor, dapat kasama yung mga yan. Para naman masabi ng mamamayang Pilipino na naging pantay at walang kinikilingan yung investigasyon patungkol po dyan. Pagka ganyan kayong mag-isip, talagang wala na akong magagawa sa inyo. Hindi naman kayo abogado kasi. Ang abogado kasi, bago magsalita, nag-iisip. Itong mga ito, nagsasalita, hindi nag-iisip. Ganyan yung mga yan. Ay, Senator Dante Marcoleta, meron nga po akong kilalang abogado. Hindi nag-iisip bago magsalita. May kilala nga akong abogado, hindi marunong mag-isip bago magsalita eh. Hindi ko naman po nilalahat. Kasi matataas po ang respeto natin sa mga lawyers po. Pero meron po akong kilalang abogado. Hindi marunong mag-isip bago magsalita. Si Harry Roque. Kita nyo mga kababayan, salita lang ng salita, hindi niya alam na ilalaglag niya na pala si Digong. Diba? So yun yung isang patunay ng abogado na hindi nag-iisip bago magsalita. So hindi, eto sa akin lang naman in my personal opinion, hindi lahat ng abogado mga kababayan, tandaan nyo, kasing galing ni Senator Dante Marcoleta. Hindi lahat ng abogado ay nag-iisip bago magsalita. Meron diyang iba, salita lang ng salita pero hindi naman nag-iisip. Meron po yung paglalarawan niyan, Sen. Paano ka mag-iimbestiga nang hindi mo muna ilalatag? Kumbaga sa korte, sasabihin ng korte sa'yo, Counsel, you need to lay the predicate. Hindi pwedeng hindi ka mag-lay ng predicate. Siyempre. Ilalatag mo muna. Isa-isa mo ngayon. Ba't kaya
Saan ka naman nakakita ang mga ganyan na? Ang gusto ata sa unang araw pala, ipatawag yun na lahat ng mga... Wala naman kasi silang direksyon na magtanong eh. Nagtatanong lang sila sang-ayon dun sa kanilang nalalaman. Yan. Eh, hindi ko kayo papatulan. May iksi ang mga kukotin nyo. May diferensya pa ang mga ulo nyo. Kaya hindi ko kayo papatusin. Kaya alam mo, hindi ako nagpapa-interview sa mga yan eh. Sabagay, yung babae na yon ng broadcaster, hindi ako interviewin nun kahit anong mangyari. Sa nervyos niya siguro. Pero inyo, hindi daw niya papatulan, hindi daw papatusin. Eh bakit mo? Bakit mo tinalakay? Di ba mga kababayan? Hindi daw papatulan, hindi daw papatusin. Eh bakit tinalakay? Eh alam nyo, kahit hindi naman niya pangalanan, kahit hindi pangalanan ni Senator Dante Marcoleta, alam naman po ng mga kababayan Pilipino natin kung sino po yung tinutukoy niya dyan. So ngayon, ano ba ang dahilan? Bakit ba napikon etong si Senator Dante Marcoleta kay Miss Karen Davila? Eto po yan. Dahil po sa interviewing ito mga kababayan, na kung saan ini-interview po ni Miss Karen Davila dito si Congressman Terry Ridon. Ayan, about po sa issue ng flood control project. Kasi di ba ang Kamara nag-iimbestiga mga kababayan sa maanumalyang flood control project. So ngayon, nagkaroon po ng interview 13 days ago etong si Miss Karen Davila dito po kay Congressman Terry Ridon. Ito i-play po natin. Ikinikredit po natin ito sa ANC. Hindi po yan natin. Gagawan lamang po natin ng reaction video. Ano po, i-play na po natin. All right, we're now joined by the chairperson of the House Committee on Public Accounts, Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Representative Ridon, good morning to you. Good morning, Karen. Thank you for having me. All right. Now, do you believe that the House actually still has the credibility to investigate the corruption with flood control projects? Well, I think the commitment of the House of Representatives is basically to implement the presidential pronouncement to look. Kasi kaya naman naitanong yan kung titingnan nyo kung may credibility ba ang House na mag-imbestiga about po dito sa issue ng flood control project. Eh di ba may mga kongresista nga na nasasangkot dyan. Kaya nga ang tanong ng mga kababayang Pilipino po natin, bakit iniimbestigahan nila yung sarili nila? Yun po yung malimit itanong ng taong bayan. And the same time, di ba na-interview po si Congressman Sandro Marcos, and then para sa kanya, dapat hindi ang Kamara mag-imbestiga at dapat may independent body na talaga nag-iimbestiga po patungkol dyan. So ngayon ituloy pa natin. Look into flood control projects. So as a result of the briefings, the House will be forming a tri-committee with the Public Accounts Committee, Public Works Committee, and the Good Government Committee to look into all the infrastructure and flood control projects that are deemed anomalous, substandard, ghost, and incomplete projects by the DPWH. All right, but then would you actually have the courage, for example? I mean, I saw that hearing and actually barraging the DPWH, the agencies, they're not the prime, they're not the masterminds of the corruption here, right? You've seen how the budget is made, kung saan sinisingit, ginagamit ang flood control. The president comes out with a list, so dediretsuhin na kita. Yung SunWest Incorporated had 79 projects na flood control. They were given 10 billion pesos. Ang founder nun si Zaldico. Ang Hightone, 61 projects, 4.8 billion pesos. This is on record. Bakit di sila ang ipatawag? Parang naglolokohan tayong lahat. Pinapagalitan nyo yung DPWH, pero yung totoo, the corruption starts with Congress owning contractual companies, these construction companies, and getting alleged kickbacks. So, will you call them? Yan. Diyan napikon mga kababayan, si Senator Dante Marcoleta. Unang-una, ang kausap naman po dito ni Miss Karen Davila ay ito pong si Congressman Terry Ridon. Na kung saan nga mga kababayan, bakit hindi daw ipatawag itong si Congressman Zaldico? Yung mga kongresista daw na na-allege na may kickback dito daw po sa maanumalyang flood control project na ito. So ngayon, hindi ko maintindihan kung ano yung pinanguhugutan ni Senator Dante Marcoleta kung bakit siya nagagalit. Kasi unang-una, ang tinutukoy naman po dito Congress, hindi naman po Senate. Ngayon ituloy pa natin. Well, ang trigger po for the tri-committee to invite anyone, including legislators, including... No, will you call Zaldico? That's a direct question. Yes, if he is named as a part of anomalous deals, then he will be asked... No, he is a founder of, he is a part owner, SunWest and Hightone. Records show it. So will they be called? And yes. you will call them?
Yes, if they are named as part of anomalous transactions relating to infrastructure and flood control projects, Tama. then they will be asked to sit before the Tri-Committee and explain themselves. But again, to be very clear, I've seen all of the other documents. I think Congressman Zaldico has already divested himself from West. I mean, as of Representative 2019. Riton, you and I know that everybody divests themselves, but that is just a matter of record. Divesting means nothing. You know that. Matanda na Tama. tayo. Alam natin yun. But again, to be very clear, this divestment is the particular requirement under the law. No, so ibig sabihin, if he is actually again the trigger for the investigation, whoever it is, whether legislator, contractor, high government official, if they are named in an anomalous deal, they will be asked to sit before Congress and explain themselves. Tama din naman. Okay, because to focus on the contractors themselves would be, I would have to say, half the justice done. Because ang contractor, hindi naman lalakas ang loob ng contractor kung walang backer yan na congressman. Alam mo naman yun. Sino naman contractor gagawa ng substandard na trabaho kung hindi siya hiningan? 'Di ba? Kinailangan na niyang magbayad in advance. So now, the contractor has no choice. At saka take note mga kababayan kung makikita ninyo base do sa inilabas ni Congressman Leandro Libiste about do sa panunuhol sa kanya mga kababayan, doon makikita natin kung gaano kalaki yung kinakailangan pansuhol ng mga kontraktor doon po sa di umano mga kongresista mga kababayan na may kinalaman po dito sa mga flood control project na ito para sila yung piliin na gagawa ng proyekto. Pero yun kung gaano kalaki yung 300 million. Di ba umaabot daw ng nasa 300 million yung isinusuhol minsan doon po sa mga kongresista. Hindi ko naman po nila lahat. Yung mga kongresista na naandyan dyan sa Congress kasi unang-una may mga kilala naman tayo dyan na talagang sobrang tapat sa kanilang mga tungkulin. Pero yung iba kasi na talagang namimiha sa mga kababayan, ganyan po talaga yung kalakaran di umano. So ngayon ituloy pa natin. Well, again, these are assumptions that you are making at this point, Karen. No? We would want to be able to see it on a fact-to-fact basis, on a case-to-case basis. Ito pong actual anomalies that are being seen with the flood control project. And again, in the briefing yesterday, the DPWH actually said that to date, the 15 contractors named by the president, they have not seen yet, as of yet, anomalies relating to substandard projects, anomalies related And why do the investigation at all? Why waste the people's money and do it if you are not out for blood? It seems to me that, you're telling me, walang problema, ba't ka pa mag-iimbestiga? And kailangan mo natin to do a step by step. This is not a witch hunt, Karen. I think we have to be able to explain to the people how the process actually works for us to be able to see where the policy gaps are and to make sure that the gaps are actually plugged. No? Kaya nga no less than Majority Leader Sandro Marcos had already stated na gusto niya yung bill ni Senate President Cheese na to further expand yung pong mga disclosures and prohibitions po ng mga magkakamag-anak ng mga politiko na sumasali po sa mga kontrata ng gobyerno. Ayan yung, alam nyo sa totoo lang mga kababayan, ito yung pinakamagandang interview na nakita ko rin. Bakit? Dahil direct to the point Direct to the point yung tanungan dito, bakit nga naman kailangan pa mag-imbestiga at sayangin yung pera ng taong bayan na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino? Diba? Kung ang pinag-uusapan dito ay hindi kailangan, yung mga kailangang ipatawag, hindi kayang ipatawag. Or di kaya naman, dapat maipatawag pero hindi nakikita ng taong bayan. Katulad nga mga kababayan ng mga kongresista na may ugnayan doon po sa mga construction company. Diba, siguro dyan tinamaan, etong si Senator Rodante Marcoleta, doon po sa sinabi ni Ms. Karen Davila na bakit pa kayo nagsasagawa ng mga ganyang klase ng hearing kung hindi nyo din naman ipapatawag yung mga kasamahan ninyo na may ugnayan doon po sa mga flood control project at mga kontratista. Yung mga nag-insertion dyan. Diba, siguro yan po yung tinutukoy dyan ni Ms. Karen Davila na tinamaan etong si Senator Rodante Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. Okay, but Representative, I want to ask you, do you believe it is a conflict of interest for a congressman to own a construction company and actually participate in government projects? Well, I to state the constitutional prohibition. Members of Congress, senators or congressmen cannot be involved in any government contract. So, whatever it is, whether construction or supply of goods, hindi ho sila pwedeng kasama po rito. At kung kasama man sila rito, dapat pagbayarin ho sila, panagutin po sila. Tama. Not just the constitutional prohibition,
anti-graft laws, anti-graft and corruption law po natin, bawal po within the third degree of consanguinity na nakikisawsaw yung po mga kamag-anak ng mga politiko. Saka mga kababayan, ito alam nyo ba kung bakit ipiniplay pa natin? Kasi hinahanap ko yung term na mabanggit yung mga senators. Kasi ang pinag-uusapan po dito yung investigasyon ng Kamara eh. Kaya Kamara, yung mismong topic po dito sa usaping ito. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit inuupakan ni Senator Rodante Marcoleta etong si Miss Karen Davila. Siguro tinamaan nga siya doon sa point na nag-aaksaya pa ng pera ng taong bayan sa pag-iimbestigang ito na hindi naman kayang ipatawag yung kanilang kasamahan. Siguro dyan tinamaan si Senator Rodante Marcoleta. Anyway, tuloy pa natin. And do you believe, Representative Ridon, that legislators are violating this? As of today, wala pa ho tayong nakikita ng dokumento eh. We are leading an investigation, so we will have to be able to rely on the documents and the facts that are being presented to us as we go along the investigation. Pero I'm quite certain, we had seen it already in the PDAC scam. Pagka merong whistleblower ho na nagpunta sa Kongreso, nagpunta sa executive, blows the whistle, I think sa dulo naman po magkakaalaman po talaga tayo kung sino po yung mga sangkot dito. Tama, Okay. So, tama. Representative, I know that the budget has now, Malacanang has already submitted the 2026 budget. So I want to show you the 2025 budget that Representative Toby Tiangco showed on Head Start. If we can show it, I want to ask you how you believe this happened, right? So what we're showing you right now is a district in Mindoro wherein the NEP had 2.5 billion pesos first for DPWH flood Grabe, control, no? or I guess that's a total DPWH infra for a district in Mindoro. The next is 1.5 billion. Tapos nung lumabas sa GAA, naging 20.9 billion. Yan yung laki mga kababayan ng idinagdag. Kaya pala sinasabi na ito yung tinagurian na maanumalyang budget. Kasi nga merong nag-realign. Diba? Tingnan nyo mga kababayan doon sa 2025 NEP, ang nakalagay po dito mga kababayan, 2.5 billion pesos mga kababayan. And then pagdating doon sa GAA, naging 20 billion pesos. Ganon kalaki. Diba? Tapos mga kababayan, ang pinakamasakla pa dito, yung total additional, nasa 18 billion. Diba ngayon tuloy pa natin? Sa Mindoro, yung isa 20.7. Ang tanungan ng ilan, nagtatayo ba ng skyway doon? So do you see it now? So there was an additional 18.4 billion given to that district, 19.2 Grabe, billion given to that district. Representative Ridon, how does this happen in the lower house? Well, again, it's not just the lower house who is on trial here, no? What is on trial here would be what Congressman Tiangco has mentioned as the small committee and what everyone is looking at as the bicameral conference committee, because this is where all the congressional insertions made by congressmen and senators are, no? So he might be correct that there were congressional initiatives implemented during the small committee on that particular Mindoro district, but it was taken out during the bicameral conference committee. But to be very clear, that is part of the entire budget process. But this was added. This was added. Yes, yes, I think it was added after the NEP was done and before the BICAM had been determined. No? So basically, it was made under the small committee. So, but again, that small committee determination will ultimately be vetoed by the bicameral conference committee, which is why we had seen an actual cut at the very end. The president did not release. So what happened? The president just did not release. He was quite cautious. He didn't release, I was told roughly, well, what I heard is 87 billion plus. But at the end of the day, when you looked at the GAA, the 2025 general appropriations, you did have districts, those two districts, having more than 20 billion pesos. Is it justifiable for any district to have 20 billion pesos? I think any district that is provided funding for infrastructure, for social services, or whatever else, no, beyond what has been granted by the National Expenditure Program given by the President, I think is simply an implementation of the power of the purse of Congress in the Senate. No? So, like what Senator Ejercito earlier mentioned, there is actually nothing inherently wrong with congressional initiatives for as long as these projects actually benefit their particular constituency. No? So, but from 2 billion to 20 billion, are you saying that's just ang laki ng idinagdag mga kababayan from 2.5 billion pesos dun sa NEP 2025 to pagdating po doon sa GAA naging 20 billion pesos. Ibig sabihin nasa 18 billion mahigit yung naidagdag mga kababayan. Justifiable in any way for a small for a district
Seriously? I think I'm not in a position to make a determination on which district is more important or which constituency is more important. But ultimately, if this is the determination of the small committee but was Now, vetoed, do you believe by- the small committee should exist? well, the small committee has existed even prior to Yeah. last Congress. So It should it existed- still exist? I think it has been abolished already. It will be subjected to a new subcommittee that will be convened by Congress, and I think the Senate will have their own version of a subcommittee as well to make it more transparent and make it more accountable to the public. So I think this is already history. The subcommittee is what we are looking at today. For the Okay. 2026 Kasi I think ang tanong ko, Representative Ridon, will you be one of those who will help make the budget more transparent? And because the 2025 budget was described as scandalous and one of the most corrupt, right? tama. So I want to ask, where do you belong? Will you be the one to help check and make sure that your colleagues do not try it again? Well, Or it is- will you stay silent and allow it? Well, it is my commitment as chairperson of the Public Accounts Committee and as part of the minority to actually make sure that the budget is accountable to the nation, that the budget will be transparent. No? So again, the subcommittee is one of the reforms that they want to undertake, and civil society participation, I think even at that level, is being assured by the current House leadership. So I think it is something that we would want to be able to undertake in the next couple of weeks as we go through the budget. Ayan. Kung titingnan niyo mga kababayan, dito po sa pag-uusap na ito ni Congressman Terry Ridon at saka po ni Miss Karen Davila, kung mapapansin niyo mga kababayan, talagang naging matalas dito yung pagtatanong ni Miss Karen Davila. Kasi nga naman mga kababayan, sa totoo lang, yung 2.5 billion pesos sa NEP, pagdating sa GAA, naging 20 billion pesos. And then, kung mapapansin ninyo yung nadagdag na sa 18 billion pesos, kahit sino talaga magtataka noong mga panahon na yan. Ang isa pa dyan, mga kababayan, na pinakamatindi rin, yung sinasabi dito ni Ms. Karen Davila na sana, hindi lang yung DPWH yung nagigisa dito. Dapat kahit yung mga kongresista, mga senators, mga kababayan, dapat ipatawag din at nagigisa din dito. Kasi unang-una, biruin nyo yung mga kongresista may intindihan pa natin kahit papaano Kasi meron po yung mga distrito na kailangan talaga niyang tulungan. Ngayon na nakakapagtaka kasi may mga senators na nag-insertion din, pero ang tanong, saan niya dadalhin yun? Saan po nila dadalhin yun? Wala naman silang distrito na kailangan nilang paglagakan. Hindi sila katulad ng congressman na may mga distrito na naghihintay ng kanilang tulong. Yung mga senator, mga kababayan, hindi natin maintindihan kung bakit kailangan nila mag-insertion. So ngayon, kung titingnan ninyo dito po sa usaping ito, dyan po napikon si Senator Dante Marcoleta at hindi natin alam kung ano yung dahilan kung bakit siya napikon. Siguro tinamaan siya doon sa sinasabing pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino dahil sa mga isinasagawang hearing na yan. Ano po, na kung saan ay hindi naman kayang ipatawag yung kanilang mga kasamahan. So ngayon mga kababayan, kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan mga kababayan sa topic na yan na kung saan napikon. Ito pong si Senator Dante Marcoleta at inupakan niya po etong si Ms. Karen Davila. So comment below na lamang po kung ano po masasabi niyo mga kababayan. Hingil po dyan.